Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Sa dami ba naman ng tanim na niyog ni tatay, imposibleng hindi kami magbibigay, di ba? Pero hindi maramihan dahil kinokopra po namin ang mga niyog namin dito. Salamat, Inday Cordapia. Bukas ulit, balik kami dito. Nahulog pala kayo. Ano naman humarang? Baboy po, Manong. Baboy. Sus, baboy lang pala. Takot kayo sa baboy. Nasaan na? Sayang naman yun, ulam na yun. Sa tuwing nagiinuman sila, ito yung laging kinukwento niya. Mapagpalang araw, Sir Alex. Ako si Isagani at ibabahagi ko naman ngayon itong totoong kwento ng aking tatay Toto sa katatakutan. Noong mga panahong binata pa siya, sumama si tatay sa kanyang pinsan na si Teodel sa lugar nito sa lalawigan ng Davao del Norte upang tumulong sa pagkokopra at pag-uuling. May porsyento sila sa pagkokopra kapag mabenta na ito lahat. Sa pag-uuling naman, kahit ubusin pa yung mga baon ng niyog, sa kanila na ang benta noon. Silbing bonus ng tiyuhin nila tatay kasi sila rin yung nagsisilbing gwardya sa malawak na kaniyugan. Dati kasi nung wala pa si tatay, maraming magnanakaw ng niyog at iba pang mga tanim nilang prutas doon pagkat wala nang nagbabantay. Pero simula nung dumating si tatay, ginanahan yung pinsan niya kasi may kasama na kaya ayon. Dalawa sila ang tumira sa maliit na kubo sa gitna ng kanyugan. Masaya si tatay kasi kahit papano ay nagkakaroon siya ng pera doon. Paraan na rin ng kanilang tiyuhin para tumagal sa lugar at upang dagdag kita sa kanilang dalawa. Yung kubo nila, Sir Alex, ay maliit lang. Nang dumating si tatay, sira-sira yun. Tagilid na at malapit ng matumba kaya pinaayos ito ng kanyang tiyuhin. Isang umaga, hindi siguro napansin ng magnanakaw na meron nang nagbabantay doon. Pumasok ang mga ito sa kanyugan doon banda sa may sapa. Yung lupa kasi ng tiyuhin nila tatay ay katabi ng malawak na sapa. Ang mga magnanakaw daw sa lugar, pinapaanod sa tubig yung mga niyog na manakaw nila. So ayun na nga, nagtaka si tatay kasi parang may nahuhulog daw na mga bunga kaya agad nila itong pinuntahan. Akala nila ay normal lang na nahulog kasi nga kapag matanda na yung mga bunga ay kusa itong mahuhulog. Pero yun ay sunod-sunod daw ang pagbagsak. At nung pinuntahan nila, nahuli nila ang 2 taong may edad na. Tinanong nila kung bakit nagnakaw. Sumagot yung isang nasa ibabaw pa ng niyog at sinabing inutusan lang daw sila ng may-ari. Sumagot naman ng pinsan ni tatay at sinabing, "Walang galang lang ho, pero sino po yung may-ari na nag-utos sa inyo? Hindi naman sinabi ni Papa na may inutusan siyang tao na manguha ng niyog dito." Hindi nakasagot ang dalawa. Yung isang nasa ibabaw, dali-dali naman itong bumaba. Tumitig ng matalas sa kanila pagkatapos ay nakahawak ang isang kamay sa itak. Si tatay naman, alerto lang ayon sa kanya dahil baka bigla daw silang pagtatagain doon. Habang ang pinsan niya, nakahawak na ang kanang kamay sa nakasukbit nitong 38 baril sa tagiliran. Sabi niya, "Sige Manong, pagbibigyan ko kayo ngayon, pero huli na ito. Sa inyo na lang ang lahat ng nakuha ninyo. Pero sana hindi na kayo bumalik. Huwag na kayong pumasok dito sa lugar namin. Sa dami ba naman ng tanim na niyog ni tatay, imposibleng hindi kami magbibigay, di ba? Pero hindi maramihan dahil kinokopra po namin ang mga niyog namin dito." Tumangulang ang lalaki pagkatapos ay naglakad papunta sa sapa. Nanlaki ang mata ni tatay at ng pinsan niya kasi 2 sakong malalaki na pala ang nakuha nung dalawa.
Siyempre, binigay na lang dahil nakasabi na sila na sa kanila na yung mga nakuha. Kaya hayon, napakamot at natawa na lang sina tatay at Tio Del sa nangyari. Pabirong wika pa ni Tio Del. Buset na yun. Akala ko mga 10 piraso lang. Langhiya, 2 sako na pala. Sayang yun. Oo nga pero sige na lang, at least hindi na sila babalik dito dahil alam nilang may nagbabantay na, di ba? Oo nga Pero alam mo insan, ang sama ng titig nung isa kanina, no? Alin dun yung nasa ibabaw? Oo, kita ko rin yun, pansin ko. Oo nga kaya pinakitaan ko na kagad ng baril kanina. Baka bigla na lang tayong pagtatagain. Kaya nga pansin mo rin ba kanina? Pagkakita niyang nakahawak ako ng baril, biglang umangat sa normal yung kilay niya. Takot din pala. Baril yan loko ka. Ikaw ba naman babarilin? Kaya nga, dapat hindi sila magnakaw, di ba? Di kaya babalik yun dito, no? Baka magalit Mukhang hindi naman kasi ngumiti sila kanina bago umalis, di ba? Ngumiti nga pero ngiting aso naman yun, halatang halata sa mukha. Alam mo insan, ang magnanakaw talaga yan. Ang problema sa kanila, ayaw magtanim ng sarili. Kaya tingin ko, tayo naman ang babantayan ng mga yon. Pag makita nilang walang tao, nako sigurado, magnanakaw na naman. Kaya nga Pero hanggat nandito tayo, sigurado hindi sila mangunguha dyan. Yan ang naging problema ng tatay ko dito dati pa. Nasanay na ang mga magnanakaw dahil walang sisita sa kanila. At least ngayon meron na. Matapos noon makalipas ang ilang araw, hindi na bumalik yung mga magnanakaw. Subalit, tuwing gabi iba naman ang bumibisita sa kanila. Mga bisitang hindi ordinaryo, hindi normal, at hindi nakikita ng mga mata. Ngunit, nagpaparamdam ito na parang nasa tabi lang ng kanilang kubo kapag titignan ay wala silang makita. Ayon sa kwento ng aking tatay, sari-sari umanong huni ang kanilang naririnig doon, partikular na yung tiktik. Tungkol naman po sa tiktik, marami daw talaga doon gabi-gabi na dumadaan. Subalit magmula nung may nasita silang magnanakaw, pabalik-balik ito at paikot-ikot pa sa kubo na parang tinatakot talaga sila. Kung minsan may naririnig silang tinig ng pato, ingay ng manok at yung baboy na paikot-ikot din sa kanilang tinutulugan. At eto pa Sir Alex, ang pagbisita ng mga nilalang na ito ay may oras. Nagpaparamdam sila tuwing 10:00 hanggang 12:00 ng gabi. Meron ding pagkakataon, sabi ni tatay, hanggang 3:00 ng madaling araw pero bihira lang mangyari yon. Ang isa pa sa pinaka nakakakilabot na karanasan nila ay yung may naririnig silang batang umiiyak sa di kalayuan ng kubo. Pagkatapos nun, pinalitan naman ng mahinang iyak ng isang babae. Pagkukwento ni tatay, inilabutan daw sila sa tuwing makakarinig ng ganun dahil aswang daw po ito na nagpapanggap lang sa pamamagitan ng pag-iba-iba ng boses. Hindi na lang pinansin nila tatay, sa halip ay nagtatalukbong na lang sila ng kumot habang nakikiramdam. Kahit silipin mo kasi sa bintana, sa siwang ng dingding, ay wala kang makikita sa labas dahil sobrang dilim din. Wala rin silang ilaw doon dahil ang gamit nila ay lampara lang. Kaya pinapabayaan nila dahil hindi naman makapasok sa loob ng kubo sapagkat matibay kahit papaano ang pagkakagawa nun. Ang ibang bahagi kasi ng dingding, gawa yun sa pinagtagpi-tagping makakapal na kahoy. Magmula noon na sari-saring nilalang ang nagpaparamdam sa kanila, naglalagay na sila ng sulu sa labas ng bahay sa may puno ng niyog. Sa pag-aakalang sa pamamagitan ng liwanag ay hindi lalapit ang nilalang. Hanggang sa isang beses noon, Sir Alex, inuga ang kubo nila ng kung anong pwersadong nilalang.
na ayon kay Papa, parang lumindol daw talaga ng mahina. Ngunit nang silipin nila yung sampayan sa labas na kung saan may nakasampay na pamunas, hindi naman daw ito gumagalaw. Ibig sabihin, hindi lumilindol kundi may kung sino talaga na umuuga sa kanilang kubo. Ang ginawa nila tatay noon, bagaman ay natatakot, sumitsit sila. "Psst! Tigilan niyo yan. Sino kayo?" Nang ilang sandali pa, bigla na lang may tumawa na boses babae sa labas. Pagkatapos ng nakakakilabot na tawa na yon, sinundan naman ng wakwak. Hindi ho ni Sir Alex kundi salita talaga. Wak, 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 wak. Ayon kay tatay, parang lumaki daw yung ulo nila ng pinsan niya sa takot nun. Yung mga buhok nila sa katawan lalo na sa batok, naninindig talaga. Dito na naglabas ng baril si Tio Del at walang kung ano-ano'y nagpaputok siya sa direksyon kung saan naririnig ang tinig ng parang babaeng bruhang aswang. Pagkaputok ng baril, narinig nilang pareho merong kumaripas ng takbo palayo at kasunod nun huni ng tiktik hanggang sa ito'y maglaho. Nawala yung pag-uga ng kubo, kaya nasabi ni tatay malakas daw ang aswang na yon kasi nagawa niyang ugahin ito. Sabi naman ng pinsa niya, "Gagalaw talaga yan, insan. Subukan mo dyan sa baba." Sinubukan nila pareho. Ayun, gumagalaw talaga. Sana hindi na babalik yun. Ilang gabi na tayong inaaswang dito ah. May parang tiyanak, pato, manok, baboy. Kulang na lang kambing eh. Kumpleto na mga kahayupan natin dito. Sana matamaan ko yun para hindi na babalik. Sana nga, insan. Hayop na yun. Kaya pala umalis yung dating nagbabantay namin dito. Totoo pala sinabi na may gumugulo daw sa kanya tuwing gabi. Ganun ba? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang tungkol dyan? Sabi kasi ni Papa baka daw aalis ka kaagad pag malaman mo yung ganun. Hindi naman. Matapang naman tayo, di ba? Matapang? Kita ko nga putlang-putla ka na, insan. Normal lang ito. Ikaw din naman eh. Oo nga, kahit may baril ako, nanindig talaga ang balahibo ko. Matapos nun, Sir Alex, pagkukwento ng aking itay, sa awa ng Diyos makalipas ang ilang gabing pagmamatsyag, hindi na bumalik yung aswang. Kaya kahit papaano, nakakatulog na sila ng maayos magpinsan. Bumalik sa normal yung kanilang pamumuhay doon. Wala nang gumagambalang aswang Kaya ayun, palakad-lakad lang ang dalawa, pakain-kain lang sa uma. Isang araw, nakabenta ang magpinsan ng 20 kasakong uling sa baryo. Masayang-masaya ang dalawa gawa ng bago lang silang nakabenta noon ng mga kopra kaya agad silang bumili ng mga damit at tsinelas sa bayan. Pasado 6:00 ng gabi, matapos makakain ng hapunan nagpasya ang dalawa na magpunta sa tawid ng tulay o hanging bridge doon upang bumili ng alak at mag-inuman. Meron namang tindahan sa kabila papunta sa labasan, ngunit mas gusto ng dalawa sa tawid tulay sa kadahilan ng merong magandang tendera sa isang tindahan doon na pinupormahan nila. Doon sa labasan, matanda umano yung nagtitinda doon at salbahe pa. So noong nag-inuman na sila, ingat na ingat pa ang dalawa habang tumatawid dahil ang tulay po doon ay sira-sira na. Yung apakan, ang iba ay nahulog na sa kalumaan. Marupok na tapos hindi siya dikit-dikit kaya kapag tatanga-tanga ka roon ay pwedeng ma-shoot ka talaga at maanod sa tubig kapag minalas-malas pa. Subalit kung marunong ka namang lumangoy, hindi ka mapapaano dahil hindi naman malakas ang agos ng tubig doon lalo pat hindi maulan nung panahon na yon. At eto na nga po, Sir Alex. Nag-inuman na ang magpinsan doon.
Ayon, porma-porma sa dalaga. Makalipas ang ilang oras, kung hindi pa sinabihan na magsasara na, hindi pa uuwi ang dalawa. Sabi pa ng magandang dilag, "Pasensya na kayo ha, mag-aalas 12 na kasi, Adiel, totoo, kaya magsasara na kami." Walang anuman. Salamat, Inday Cordapia. Bukas ulit, balik kami dito. Oo ba? Wala namang problema hanggat may alak pa. Bilhin nyo. Oo, uubusin namin yan. Salamat. Umalis na ang dalawa at masaya pang nagkukwentuhan. Ang paksa nila tungkol doon sa babaeng si Cordapia na kung sino ba daw sa kanila yung sasagutin nito sa oras na manligaw sila. Kalagitnaan ng hanging bridge. Tumigil muna si Teodel dahil sumuka ito saglit kaya huminto na rin si Tatay Toto. Ilang sandali lang, takang-taka silang pareho dahil umuuga yung tulay. Yun bang parang may taong naglalakad, sir? Nang dahil doon, napatingin sila, una ay sa likuran. Wala naman daw tao. Ngunit pagtingin nila sa unahan, nanlaki ang mata ng dalawa pagkat hindi tao ang kanilang nakikitang naglalakad, kundi isang baboy na kulay itim. Ayon kay tatay, walang kahirap-hirap na humahakbang sa kabila ng butas-butas na apakan ng hanging bridge na yon. Samantalang sila na tao, abay ingat na ingat upang hindi masemplang. Maya-maya pa'y tumigil ang baboy, mga 5 dipa ang layo mula sa kanilang kinatatayuan. Sa buong kwento ni tatay, dito po kami sa portion na ito halos makaihi sa tawa, Sir Alex. Paano ba naman kasi nawala ang kalasingan nilang dalawa buhat ng yung tinig ng baboy hindi umano normal. Katulad ito sa isang asong galit kaya napaatras talaga sila. Sinubukan nilang itaboy ito sa pamamagitan ng paglundag-lundag at pagtulak-tulak sa hawakan ng tulay sa pagbabaka sakali na malusot na lang ito diretso sa baba at maanod sa tubig. Kaso yung baboy, Sir Alex, hindi man lang natinag sa kanila na kung nakakapagsalita lang, siguro sinabihan na silang mga ulol. Ang nakakakilabot pa sa kwento niya, yung baboy pagkatutok nila ng kutsilyo, umupo ito pagkatapos ay tumayo. At sa isang kurap, naging figura ito ng isang taong payat na mayroong malaasong hingal na parang galit na galit. Sa puntong yon, walang kung ano-ano'y kumaripas na ng takbo habang sumisigaw ng tulong ang magpinsan. Ang masaklap, nahulog silang pareho sapagkat may naapakan silang marupok kaya dumiretso ang dalawa sa tubig. Mabuti na lang mahina ang agos dahil kung nagkataon baka sa dagat na sila pupulutin. Kwento pa ni tatay, akala nila mamamatay na sila kasi nga sa isip nila maaabutan sila noon ng aswang. Pero kabutihang palad, hindi naman. Habang sumisigaw sila noon, may 2 taong nakarinig sa sigaw nila na malapit lang ang bahay doon. Agad silang nilapitan, pagkatapos ay sinaklolohan. Sabi pa nung matanda, "Hoy, bakit kayo sumisigaw? At bakit kayo dyan sa tubig dumadaan? May tulay naman dyan sa ibabaw, oh." "Manong, tulungan niyo po kami. May humarang po sa amin, kaya kami nahulog." "Nahulog pala kayo? Ano naman humarang?" "Baboy po, Manong. Baboy." "Sus, baboy lang pala. Takot kayo sa baboy? Asaan na? Sayang naman yun, ulam na yon." "Manong, hindi po ganun. Hindi po ordinaryong baboy yun. Aswang po yun. Tumayo sa harap namin. Naging taong itim kaya napatakbo kami't nahulog dito." "Ano? Jesus Mariusep. Aswang pala sinasabi nyo. Dali. Umahon kayo dyan."
Tinulungan sila ng matanda at dinala sa kubo nito. Laking pasalamat nila tatay dahil may tumulong sa kanila. Paano na lang daw kung walang nakarinig? Baka maging sa tubig ay hinabol sila ng nilalang. Ayon pa sa matanda, hindi siya makapaniwala sa sinabi nila tatay dahil binata pa lang siya nang huling may insidente ng pambabagat ng aswang sa lugar. Dati, pagkukwento pa nito, wala pa umano yung tulay. Meron daw aswang na gumagala roon pero matagal na panahon yun. Ang dalawa naman, hindi nakapagsalita sa nangyari at putlang-putla ito habang nagkukwento ang matanda. Tapos, nawala talaga yung kalasingan nila. Hindi umubra sa aswang yung ginawa nilang pagtutok ng kutsilyo dito. Sa halip sila pa ang tinakot ng magpakita ito ng tunay na kaanyuan. Ayon sa kwento ng aking itay Sir Alex, hindi niya maklaro ang mukha nung nilalang pero ang mata nito, kitang-kita niyang nagbabaga. Malaki at sobra umanong nakakakilabot tignan. Nang dahil doon, hinatid sila ng matanda at ng asawa nito sa tawid tulay. Pagdating sa unahan, tumakbo na sila hanggang makarating sa kanilang kubo. Sa awa ng may likha, hindi sila hinabol tulad ng kinatatakutan nila noon. Nang malaman ito ng tatay ni Teodel, hinala nila may koneksyon ito sa magnanakaw na nahuli nilang nang ha-harvest ng mga tanim nila sa may sapa. Kaya sila ginambala at binalikan ng aswang sa kubong kanilang tinutulugan ay dahil sinita niya ito at pinakitaan pa ng baril. Kumbaga, pananakot din kasi yung ginawa ni Teodel, kaya ayon tinakot din daw sila. Nang dahil sa pangyayari Sir Alex, sa takot ng aking tatay ay nagpa siya itong bumalik sa lugar nila sa Visayas. Mabuti pa raw ang mga aswang dito, hindi nang aano. Ang aswang daw sa Mindanao ayon sa kanya, hindi takot sa tao. Babalik-balikan ka talaga, tatakutin ng husto hanggang sa hindi mo na kaya. Ganon ang nangyari kay tatay kaya iniwan nila ng pinsan niya ang farm. Talo na kung talo, aniya, pagdating sa katatakutan. Ang importante ay ligtas siya kaya ayon. Nagpa siyang bumalik na lang sa lugar at mamuhay ng tahimik. Awa ng Diyos, yun lang ang pinaka-nakakatakot na karanasan ni tatay sa kababalagan. Sa usaping nilalang na kung tawagin natin ay aswang. Kapag nalalasing siya noon, kapag nagkukwentuhan sila ng kanyang mga kaibigan, lagi niyang sinasabi, iba ang mga aswang sa Mindanao. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli. Isagani ng Iloilo. At ngayon ay madako na po tayo sa ating membership shoutout sa mga kaibigan. Unang-una, nagpapasalamat po ako kay Madam Samantha Cruz na super idol ang pinili, no? Thank you po ma'am. Binabati rin natin si Adjaber Amindato, 2 months sa member na. Kay Cheng's Channel, 15 months. Kay Samantha Cruz na isang super idol. Yan. Kay Susana Dorn, 6 months member na. Luis Elmido na 25. Kay Rancid Horror Story, 6 months. Kay Story Hike Subtotsky, 35 months member na. Mr. L, 3 months. Kay Jeffrey Bunyad, 24 months member na. Rose Kim, 17. Kay Mike na 32 months member na. Rosary Jayarante, 8 months. Kay Jim Semilia, 30 months member na. Last but not the least. Kay Madam Christine Ozon na 50 months member na, no? Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta po sa ating munting programa. God bless po sa inyong lahat at more blessings to come sa inyo. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo kong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.